Eto na yung usapin kanina na kung saan ay nagmamaktol itong si Marcubeta. Umiiyak, sila nagsusubok. Tinawag akong traitor. Pero hinanap ko, wala naman pala. Eto pakinggan natin ha. Ano bang kasunod nito? Ayan, mamaya, mamaya, yan. Okay. Meron akong hinanda rito. Meron akong in-screen record na pagmamaktol ni Tariela. Ay, ni Marcubeta. May I continue, Mr. Chair? Wala. Please proceed. And thank you for acceding to my request, Mr. Commodore. You just called me a traitor, sir. Sandali lang, wala naman pinangalanan din, no? Si Tariela, di ba? Di naman niya sinabing traitor ka, Marcoleta. Di naman, wala naman ganun, na. Nasa Facebook po, nasa social media. Sir, I didn't use the word traitor. Mr. Chair, Yan na. with your permission. Butit inulit mo, Commodore. Lusaw siya dito. Bago ka sumagot doon sa tanong niyang Juan, patapusin mo muna yung legislator and then you wait until you are recognized by the chair, okay? Yes, sir. Thank you. Thanks, sir. Please proceed. 209 You na. said that you did not say that I am a traitor, but it is in the social media. Hindi porket nasa social media, galing na yung kay Tariela. Lalong-lalo na kung hindi first hand. Saan ba nag-post na si Tariela? Sa Twitter, sa X. Bakit di tinanong ni Marcoleta kung paano yung nakarating ng Facebook? Kundi ba naman tanga, naging kongresista, ano to? Kandidato ng iglesia, pero bubo, tanga. Did you take an effort to clarify that so that Bakit niya i-clarify? Bakit in the first place, Risa Price siya, in the first place, bakit i-clarify ni Tariela, hindi nga siya may gawa? No, dapat ang bugbugin ni Marcoleta, hanapin niya yung source nung nagsabing si Marcoleta ay traitor. Bubo. you could not mislead people because they might believe that you have said? Saan nag-mislead? Ang nag-mislead kung sino yung gumawa ng posting na yun. It is only now that you are disowning this statement, Wala. Mr. Chair. Mr. Chair. Yeah, patay Yes, sir. ka rito. To the Honorable Marcoleta, sir. Let's put it on record. I did not use the word traitor in describing your statement Teresa de that la the Cruz, West shout out. Philippine Sea ay kathang-isip lamang po. Yan. Let me read my post on X. I stand by the statement of President Bongbong Marcos when he said ang West Philippine Sea BMB ay Alona hindi Alejandro, shout out. kathang-isip natin lamang. Ito ay atin, ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. May mali doon? Hearing someone claim that the West Philippine Sea is merely a fabrication of the Philippine government is a disservice and an embarrassment to their entire party, the organization he belonged to, and even their own family. How can the one May narinig kayong si Marcoleta ang tinutukoy niya? face the younger generations today Alfonso Ines siya. and tell them that our exclusive economic zone to the west of our archipelago is non-existent, effectively giving up the fight to assert their rights as Filipinos in the West Philippine Sea? Mr. Chair, May narinig kayo itong tinawag niyang traitor, tinawag niyang tanga, tinawag niyang kung ano-ano, may tinawag siyang pangalan dyan? Wala. Yun yung original posting yung binasa ni Tariela, yun yung original posting niya sa X. sinabi ko ba na katang-isip ang West Philippines? Yan na, nagbabalik na. Binabalik na ni Marcoleta kasi lusaw na siya dyan eh. I cannot recall, Mr. Chair. Hindi, kasi ang salita mo dyan, merong nagsabing katang-isip. Sinabi ko ba na katang-isip ang Sa West Radiesha, Philippine Sea?
I said I stand by the statement of the President. Wala naman sinabi si Tariela na sinabi ni Marcoleta na katag-isip ang WPS. Did he directed Marcoleta on his post? Nothing. I did not mention you said it, sir. Meron Wala. kang katang-isip. I did not mention you said it, sir. Ibig sabihin, hindi niya minention si Marcoleta na nagsabi nun. Bakit natatamaan si Marcoleta? Sinabi din eh. To whom are you referring that? No, sir. The katang-isip phrase was the President's statement during Kung sinabi ni Tariela dito, sinasabi ko yan sa ano, kay Bathala. Bathala ba siya? Basta tama ni Marcoleta. SONA. I just merely restated the statement of Wala. President Bongbong Marcos Well, Kaya nga, when he you are delivered now it to SONA. Nick Kaya Corneo. mo lang nilabas yan after I said that there is no such thing as West Philippine Sea. But that is in context of the fact that it is not yet registered in the International Hydrographic Organization. Alam mo, Commodore, ang procedure. Tama. Mr. Chair, No, you have to answer, Mr. Lusaw Chair. si Marcoleta. Alam mo yung procedure kung paano maitatala, kung paano natin papangalanan ang isang karagatan na tayo ang may-ari. You know the procedures, right? with respect to the 19th Congress who passed You the have Republic to Act answer my question, 12064, Mr. Chair. the Philippine Maritime Zones Act, sir, the West. Alright. Kindly repeat your question. You know, Commodore, the procedures on how we can register the name of a maritime area that we control or that we believe it is ours. You know the procedures on how Yes, to sir. register. Okay. So, ano na po ba, nakarehistro na po ba, nairehistro na po ba natin yung West Philippine Sea? Sir, with regard to your question, there must be a legislation and then Tama. submit it to the international. Oo nga, meron na po Hydrographic tayong Organization. legislation. Yes, As a sir. matter of fact, nagagawa na po yung Congress. Kailangan po talaga yon. Yes, sir. Nagpasimula tayo sa administrative order pero kulang yon. Kaya nga po ang Francisco Congress gumawa Mangupa siya. para tulungan po kayo. Okay, sa ngayon po, sa tagal na po ng proseso, yun po yung dapat ninyong palaging gagawin. Kailangan lahat ng lakas natin gamitin, maparehistro po natin. Pero ngayon, hindi pa nakarehistro. Sandali. What is the designation of Tariela? Spokesperson. Ibig sabihin, mas may mataas pa kay Tariela. Bakit ang binubugbog ni Marcoleta si Tariela? Di ba dapat dumulog si Tariela sa National Security Council? Dapat dumulog si Tariela sa DFA? Dapat dumulog si Tariela sa DND? Bakit ang binubugbog niya si Tariela? Ubo rin tong si Marcoleta, no? Tama po. Again, sir, answer your question. Please. Steps by step. Commodore, sandali. Yes, sir. Please answer the question Yes, directly. The question calls for a yes or no. No, sir. If it's in IHO, Good. yes, through legislation. Sinasabi ko yung IHO because this is the only world body that officially names a particular area of the sea. Kaya sa konteksto po ng pinag-uusapan, Sinabi na ni Marcoleta kanina na matagal ang proseso. Why don't you wait? Sabi niya, matagal ang proseso sa pagpaparehistro. Aminado si Marcoleta yan. Bakit niya binubugbog si Tariela rito? natin. Kaya ko lang nasabi, Dahil nalusaw siya ni Tariela na hindi binanggit ni Tariela na traitor si Marcoleta. sapagkat hindi pa po nakatala, we need the international community to Tama. recognize a part of our own. Yun lang po ang punto doon, Mr. Commodore. So kung hindi pa po nakatala, tama po ako. Sweet and Hindi ba? sour siya No, na- sir. Ayan, kaya sabi niya dito, kahit na anong palusot mo, Marcoleta traitor, wala kang epekto. Napag-comment mo tuloy. You are inconsistent. No, sir. I did not say Consistent si Tariela? Ay inconsistent? Ang inconsistent nga si Marcoleta eh. Tignan mo kung paano baliktarin ni Marcoleta ang pangyayari, ha? that you're correct. I will not agree that you are correct. Good. West Philippine Sea is our exclusive economic zone. Good. Eh, Mr. Chair, wala tayong dispute that. Sinasabi ko na nga sa iyo, yung sinasabi nating West Philippine Sea
is our own exclusive economic zone. Pero sinabi ni Marcoleta noong nakaraan na yan ay katang-isip at gawa-gawa lang yan ng Amerika. Payag kayo sa akin o hindi? Aminado kayo o hindi? Nabasa ko mismo sa posting ni Marcoleta yon. Even in true interview. Narinig ko yon. So ngayon, ginagawa na ni Marcoleta na sinungaling ako. Sinasabi na ni Marcoleta na nagkamali kayo sa pandinig. Oh, shit. Alupit mo. Kandidato ng iglesia. O, sino nakabasa nito? Kasi sinabi mismo ni Marcoleta that WPS ay katang-isip at gawa-gawa lang yan ng Amerika. Press 1 kayo. Kasi kayo yung yung pinapasinungalingan ni Marcoleta. O, ayan. O, ang dami nakarinig. Ang dami nakabasa. So what is Marcoleta is saying that you are lying. Hindi naman na trabaho ni Commodore ang pagpaparad. Yes! He is just a spokesperson. A Commodore per se. Pero ibig sabihin niyan, lahat na nangyayari in registering, isang grupo yan. Isang group effort. At nandyan yung DFA, DND, NSC. Pinag-uusapan yan. Hindi gawain lang yan ng isang spokesperson ng PCG. Michael Corbusier. And ang PCG, Philippine Coast Guard, ay isa lamang sa mga ahensya sa ngayon ng sandatahang lakas na pumuprotekta sa ating kasarinlan. Hindi yan ang bumubuo. Hindi yan ang kabuuan. Hindi yata naiintindihan ni Marcoleta yun, This is ours. You and I should fight for it until the last drop of our blood. Tangina, biglang makipilipino na si Marcoleta. Lumalaban na sa China. Tangina, bakit ngayon lang yan? Ngayong kampanyahan. Sinasabi natin dito, kagaya ng nire-request ng CICC, let us educate our people sapagkat ang alam ng mga tao, lahat tayo, ang alam natin, nakarehistro na. Ang sinasabi ko, yan yung laban niya. Diba? Mayroon pa dyan, hindi ko na nakuha, pinagpipilitan talaga niya. Kasi nalusaw siya ni Tariela, nung mapatunayan ni Tariela na hindi nga niya binanggit na traidor itong si Marcoleta. Doon pa lang lusaw na, bakit hindi hanapin ni Marcoleta kung sino yung nagposte sa Facebook? Kasi hindi naman nagpo-post sa Facebook tong si Tariela. Sigurado, sakit na naman dyan. Isa dyan, binabakbakan ang kamiyembro ng Kultum Manalo. Bulahing nila, lelong nilang panort. Clara Jean Maranyan, hello. Corazon Alberto, good PM po, ma'am. Ma'am Cel Ordanya, shoutout. Iyak kanina si Marcoleta. Di nila mag-iba paninindigan. Kasi, Francisco Balmadiano, shoutout. Kasi nagpapakatotoo lang si Tariela dyan. Ngayon, naluso. Ngayon, sumabay. Maraming sumabay. Ito lang naman ang mensahe ni Tariela. Let us not distort the messaging of the Philippine government. Ang laban po ng West Philippine Sea, hindi lang po ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos, laban po. Ito yung general statement niya. Dapat doon pa niya sinabi yan, konsepto niya. Hindi naman niya balak sabihin yan, Brian Baltasar, kung hindi lang siya nalusaw ngayon. Ni Tariela. Diba? Ito na, pinaglalaban nila. Na katubigan. Si Digong mismo nagsabi noong 2019. Na ang West Philippine Sea ay atin. Bakit sinasabi ngayon ni Marcoleta na yan ay katag-isip lamang at gawa-gawa ng mga Amerikano? And here, the statement of Digong, July 22, 2019. Sinabi niya mismo that is ours. Ibig sabihin, magkakasulungat ang isipan ng mga ni Digong at ng kanyang kandidato. Alberto Garcia, shoutout. Marcoleta, nagmamalinis ngayon, malapit na eleksyon. Bigla siya naging makabayan. Biglang gusto niya makipaglaban sa China. 325, shoutout. Pero, ito, nagmamaktol. Bakit daw naman kasi sinuspende yung kanyang Facebook account? Dahil daw sa
ano daw, gumagamit. Eh, hindi mo binerified. Kailangan mo i-verify yan. Kailangan mong patunayan kay Meta na ikaw yun by passing your IDs. Diyos ko naman, ito yung napakadelikado. Good morning to. Baka magtampo, maging Marcoleta. Roderick Pacheco, so ano kung hindi pa nakaregister yung West Philippine Sea? Hayaan ang China? Yes! Liar talaga yan si Marco Beta. Di ba pati kamatis, sinabi niyan tig 20 pesos lang kamatis? Oh, Jack Darrell, malakas ang loob ni Marco Beta kasi nasa likod niya ang China Fund sa mga pro-China. Oo nga, no? Isa pa yun na pinagpuputok ng butsi niya na pinupundahan daw ng China. Eh kung hindi nangyayari, di wag palipasin mo na. Huwag kang maging balat sibuyas. Maging balat kamatis ka. Ganun. Teka, manipis din ang balat ng kamatis, di ba? Michael Corpus, sabi niya, buti pa nga mga foreigner na mga vlogger, binabanggit na WPS. Yes. Parang si Bato makikipagpatayan na sa China para ipagtanggol ang WPS. Dongsky. Ang minamaktol ni Marcoleta dahil daw tinawag siya na traidor. Wala namang sinabi. Correct! Joyce Flores, shoutout. Correct! Walang binabanggit doon si Tariela, pero tamado si Marcoleta. 'Di ba si Mima yung nag-content kay Marcoleta, pati si Atty. Claire nadamay sa issue. Isa pa sa nagmamaktol, maliban dito kay Franz Castro, ay itong si Tabachoy, si Malutikia, tinawag daw na makapili. Ito naman kasi si Tariela. Dos Tariela, anuhin lang kita ha. Medyo pagsasabihan lang kita. Commodore, General, Boss, Chief, Amo. Next time, wag mong tatawagin makapili si Malutikya, ha? Ha? Wag. Dapat tawagin mo siyang makalitsyon. Ano mo, wala namang pinapangalanan. Oy, Malutikya, makapili ka. Wala namang ginaganon sa post. Natamaan bigla itong si Malutikya. Eh, kitang-kita naman natin na fake news din to si Malutikya kung minsan. Hindi lang nga fake news eh. Fake ka din yung mga resulta ng mga survey eh. Oh, bakit matagal lang hindi naglalabas ng survey yung publikos? Bakit? Ano nangyari? Kasi alam nila na kahit magpa-survey sila, bagsak, lagpak, bagsak, dapa na si Sara Duterte. Pwede rin tawagin makachichirya. Pwede. O di naman kaya makalamon. Makatakaw. Makaswapa. Ayaw panggitin yung makataba. Ayaw banggitin yun. Basta next time, Commodore mag-ingat-ingat ka sa mga salitang babanggitin mo. Huwag na huwag ka nang gagamit na makapili. Kasi natatamaan si Malutikya. Mapanglait ka, mukha ka namang butik. Oh, yan dito yung mga didi. Gusto ko to. Sana padala na naman kayo ni Trunks Reacts Channel. Yan ang gagawa sa inyo pag nanonood kayo kay Trunks. Papasugod kayo. Ay! Ito, ganda to. Lalatag ako ng link. Sa mga mga DDS. Kung may komento kayo, huwag lang kayong magmumura, ha? O, ayan yung link ng studio. Pwede kayong umakyat dito para may pagmay. Natakot na nga yung mga matatapang ninyong mga vlogger. Hindi nga nagpunta ng kongreso. Kayo na ang magdala ng katapangan ng mga vlogger nyong mga bakla. Habang gumagawa kanina, nangyayari yung pagdinig, ito, nagdadaktak itong si Tio Moreno na isa rin dapat na pumunta sa TRICOM. Sabi na, idolo ng mga Marcos Romualdez attacks dog sa X. O yan, na nagsasabing atin ng West Philippine Sea. Bakit hindi? Yan, umamin na si Digong na atin yan. Umamin na rin si Marcoleta na kailangan ipaglaban yan. Pero itong si Baklang Tio Moreno na sumususo ng titi ng iba. Tama ba? Hindi pa pala ito nakaregister. Nakaregister or hindi, atin pa rin yan.
pasok pa rin yan sa 220 EEZ natin. Tama? So, technically, parte yan ng teritoryo natin. Okay? Bakit? Paano kayo nakakasiguro na nakarehistro din sa IHO yung 10-12, 12-9, 9-11, -line ng China? Yeah. Oh. Pero bago siya lang. Oh. So, technically, walang West Philippine Sea. So, it's South China Sea. Eh, paano ka nakakasiguradong nakarehistro rin ang South China Sea? Nga. Bubo rin tong mga alipures niya, no? Ni Sara Duterte. Itong Tio Morenong baklang ito daw yung tagagawa ng ng speech ni Sara. Wow. Pero teka, ano nangyari dun sa ano? Anong mangyayari na dun sa mga vlogger? So, pena. Si Trixie, mukhang they will produce a recommendation para ma-disbar. Pinapasubpena na si Celis at saka si Badoy. Pinapadalo na yung mga vlogger na kailangan sa susunod na pagdinig, dumating sila. Kung hindi mo, magagaya kayo kay Harry Roque. Takbo, mga animal! Atin-atin lang to, ha? Huwag kayong pumunta. Walang jurisdiction sa inyo ang HO. Walang jurisdiction sa inyo ang TRICO. Iyan ang itatak nyo sa mga wala pala kayong isip. Yung isa kanina, nagpadala pa eh. Nagpadala pa ng abogado. Pero teka, yung abogado niya, si Belio, di ba? Komunista yun. Eh, nagtatanong lang ako, ha? Di ba komunista yun, si Belio? Nagpadala pa, kunwari ng abogado, sinasabi, Crisette Loretta Chu is not a blogger. He is a journalist. Eh, di dapat hindi siya magpe-fake news. Di ba dapat kung journalist ka, di ba dapat mas matapang ka dumalo? Eh, bakit nabahag ang buntot? Wala palang buntot. Tao din ni Digong yan, si Bebot Belio. Kaya nga. Hindi ko naman sinabing hindi tao ni Digong yan. Ha? Di ba naging dole yan? Ha? Di ba sila yung may pakana ng tupad? Ha? Na puro controversial? Kurap ka mo. Dole. Tao din ni Digong yan. Jerome Magno. Sino bakit anong ginawa ni Jerome Magno? Tingnan nga natin. Okay, 262 tayo. O, iwasan na natin yan. Walang nangyari. Naduwag. Ano? Ang inaabangan ko dyan. Matapang si Ahmed. Parang sigurado yung shota ni Trixie. Si Glencho. Sino pa? Aaron. Si Aaron hindi yung pupunta kasi matutuklasan ng mga followers niya na bubo siya talaga. Naman, dami-dami nila. Si Mark Lopez eh. Wala rin. Kalaking tao. Ang 6-footer pero bakla. Bobo. Sino pa? Yung mga inaasahan yung matatapang dyan na nagtatapang sa SOCMED pero pag pinatawag, takot na takot naman. Pati yung ayudahan na idaan sa barangay nung pandemic under his term, yan implemented. Mr. Rel Toker na scammer. Ay, bubo yun. Huwag yung mapapaniwala. Sarap sampalin ng pangano. Oo. Maingay lang yun kasi nasasangkot yun sa paramiding. Kung ano-ano yung binibenta, pinangangako ng 30% na ROI pero hindi natutupad. Takot yun na pumunta ng Kongreso kasi baka pusasan. Samantalang nung kampanyahan noong 2022, 2021 nag-umpisa yan si Rel Toker eh. Himudpet yan kay BBM. No nakakuha na ng sapat na subscribers, ito naman mga nag-subscribe kay Mr. Rel Toker, hindi na makapag-unsubscribe. Ewan ko sa inyo. Bakit hindi kayo mag-unsubscribe dun? Nandun si Sara Soto sa Pasay. Nagtataka ko. Nasa Cuneta Astrodome. Cuneta Astrodome yan, pag-aari ng, nakapangalan sa mga Cuneta. Pero bakit hindi nagagamit ni Giko? Kasi hindi niya kayang punuin. Kasabayan ni Ben Barobal yan, si Mr. Rel Toker.
Biti, di na daw makatulog si Digong, lagi dilat mata. Baka pamatay na. Kaya dumidilat na yung mata. Habang yung anak niya namamasyal sa Japan, yung tatay niya naghihirap at napapahiya sa Pilipinas. Di ba? O, dito na tayo.